Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, April 13, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating po mga headlines, 20 pesos and 89 centavos na rollback sa kada litro ng diesel, asahan ngayong linggo. Presyo ng gasolina at kerosene, bababa rin. Special payout para sa mga tsuper na hindi nakakuha ng ayuda, isasagawa ng DSWD ngayong linggo. 329,000 barrels ng diesel mula Malaysia dumating na sa bansa. DOTR humiling ng karagdagang 5 billion pesos na pondo para sa DBM para sa pagpapalawig ng PUV Service Contracting Program. Pag-uusap ng Estados Unidos at Iran sa Pakistan bigong humantong sa isang kasunduan. Malacanang Press Corps pumalag sa mga aligasyong pinagtatakpan nila ang totoong lagay ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Metro News, pagpapataw ng multa at parusa sa ilalim ng pagpapatupad ng Safer Cities Initiative, sinuspindi muna sa Maynila at Quezon City. Sa ating balitang SNT, Philippine Scops Owl namataan sa Caloocan. Sa atin naman pong lifestyle news, Stefano Gabbana nagbitiw na bilang chairman ng Italian fashion house na Dolce & Gabbana. Sa ating music trivia ngayong petsa po, nanguna sa UK singles chart ang awitin ng mag-amang Frank at Nancy Sinatra. Ano ang kantang ito? Alamin. Balitang kakaiba, mga estudyante sa China nagrerenta ng smart glasses para mandaya sa exam. Ang ating po oras, 6:38 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. May asahang rollback ang mga motorista sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa anunsyo ng Energy Secretary Sharon Garin, epektibo bukas April 14, bababa ng 20 pesos and 89 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 4 pesos and 43 centavos naman ang matatapya sa presyo ng kada litro ng gasolina. May rollback din na 8 pesos and 50 centavos sa presyo ng kada litro ng kerosene. Inihayag ni Garin na ang rollback ay batay sa average ng huling 5 araw na international prices at pagkukumpara rito sa average noong nakarang linggo. Sinabi pa ni Garin na bagaman posibleng iba-iba ang oil prices sa mga gas station, ang naturang price adjustments anya ang minimum na rollback na dapat ipatupad ng mga gasolinahan. 774 Balita Ngayon. Magsasagawa naman ng special payout ang DSWD ngayong linggo para sa mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association, so TODA, at Public Utility Jeepney Drivers na hindi nakakakuha o nakakuha ng ayuda o hindi napabilang sa unang listahan ng mga nakatanggap ng cash aid sa National Capital Region o NCR. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, magsisimula ang payout sa Martes, April 14, para sa mga miyembro ng TODA sa Caloocan, Malabon, Mandaluyong, Maynila, Makati, Marikina, Muntinlupa, Quezon City, Parañaque, Pasay, at maging sa Pasig, San Juan City, Navotas at Valenzuela. Sa April 15 naman, isasagawa ang payout ng mga TODA members sa Taguig at sa Pateros. Para naman sa mga tsuper ng jeep, ilulunsad ang payout sa Martes, April 14,
sa Navotas, Makati, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Pasay, Pasig at sa San Juan City. Sa April 15 naman, matatanggap ng mga jeepney drivers mula Caloocan, Malabon, Maynila, Pateros, Parañaque, Taguig, Valenzuela at Quezon City ang kanilang cash assistance. Sa Las Piñas, ang payout para sa cash aid distribution sa mga miyembro ng TODA at PUV driver ay isasagawa naman sa April 22. Samantala, naglabas na ang LTFRB ng listahan ng mga jeepney drivers sa Metro Manila na hindi pa nakakakuha ng cash relief assistance. Makikita ang listahan sa official Facebook page ng LTFRB at DSWD. Hinimok naman ng DSWD at LTFRB ang mga kwalipikadong driver na tiyaking tugma ang kanilang pangalan sa listahan at sa kanilang ipipresent ang valid driver's license sa payout site. At sakaling may mali o kulang na impormasyon, agad itong ipagbigay alam sa LTFRB o sa kanilang local government unit upang maitama. Sa iba pang balita, mga overseas Filipino workers naman nagpapasalamat sa pabahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gina Mapes sa detalye. Nagpapasalamat sa Pangulong BBM ang mga OFW na nagkaroon ng tahanan sa pamamagitan ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Kabilang sa kanila sina Rosemary Libana, 18 taon ng OFW na ngayon ay nasa Saudi Arabia at sabik na makauwi sa Pilipinas dahil mayroon ng sariling bahay na uuwian. Si Sharon Joy Capio ng Nueva Ecija at may bahay ng OFW sa Japan. Nakatanggap ng housing unit sa Palayan City Township Project. Jeremy Leno, painter na nagtatrabaho sa Japan at ang nurse sa Saudi Arabia na si Madeline Ann Malyare. Nakuha ng mga nasabing OFW ang housing sa pamamagitan ng pag-ibig. Ayon kay DSWD Secretary Jose Ramon Aliling, ang mga OFW ay exempted sa monthly cap salary at kabilang sila sa mga priority beneficiary sa abot-kayang housing. Sinabi ni Secretary Aliling na direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na gawing mas abot-kaya, mas mabilis at mas accessible ang pabahay para sa bawat Pilipino. Kabilang dito ang mga bagong bayani na OFW. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Dumating na sa Pilipinas ang 329,000 barrels ng diesel mula Malaysia. Ito na ang pangalawang shipment ng diesel kasunod ng pagdating sa bansa noong March 26 ng 142,000 barrels ng diesel mula Japan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, sinasalamin nito ang patuloy na pagsisikap ng gobyerno na mapalakas ang domestic supply ng langis sa kabila ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Tiniyak naman ng DOE ang maigpit na koordinasyon sa mga kinaukulang ahensya ng pamalaan at mga stakeholder upang mapalakas ang supply ng langis sa bansa, mapanatili ang maayos sa kondisyon ng merkado at maprotektahan ang kapakanan ng mga mamimili. Siniguro rin ng ahensya ang tuloy-tuloy na pagbabantay sa antas ng inventaryo, maagap na distribusyon ng mga dumarating na supply ng langis at mga interbensyon ng pamalaan upang maiwasan ang mga posibleng pagkaantala na supply na maaari makaapekto sa transportasyon, logistics, power generation at iba pang mahalagang aktibidad sa ekonomiya. Samantala, suporta sa mga manggagawa, middle class at mga negosyante isinulong sa Kamara. Grace Mariano sa karagdagang impormasyon. Isinulong ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang pagkakaloob ng Targeted Economic Relief Package para sa mga manggagawa, middle class at mga negosyante sa harap ng tumataas na presyo ng langis at gastos sa transportasyon. Nakapaloob ito sa inihain ni Valeriano na House Bill No. 8826 o panukalang agapay sa hanap buhay at operasyon ng negosyo o Ahon Akta. Punto ni Valeriano, ang middle class ang kadalasang naiipit at hindi kwalipikado sa ayuda pero sila ang tinatamaan ng mataas na presyo at paborito pang singilin ng buwis. Sa ilalim ng Ahon Act ay magpapatupad ng diskwento sa mga toll fees, airport charges at seaport fees para mapababa ang gasto sa transportasyon at logistics sa buong bansa na tiyak babawas sa presyo ng mga produkto at pagbiyahe. Nakapaloob din sa panukala ang loan payment relief tulad ng payment holidays at pag-waive ng mga penalties at multa.
Itinatakda din ng panukala ang tax-free wage support para sa mga manggagawa, pautang na walang tubo para sa maliit na negosyo, liquefied petroleum gas discount vouchers at iba pang targeted relief measures. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Oras 6:45 na po ng umaga. Sa pagpapatunay ng ating balitaan, humiling po ang Department of Transportation o DOTR ng karagdagang 5 billion pesos na pondo po para sa para naman ito sa upang mapalawig ang Service Contracting Program para sa mga driver at operator ng Public Utility Vehicle o PUV. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, naglaan sila ng 1 billion pesos na pondo para sa unang bugso ng pagpapatupad ng programa na sisimula na sa April 15. Ngunit inaasahang tatagal lamang ito ng 2 hanggang 3 linggo. Inihag ni Lopez na nagpadala na sila ng request letter sa DBM kaugnay ng hiling nilang pagpapadagdag ng pondo. Ang kasalukuyang 1 billion pesos na pondo ay hahatiin kung saan ang 800 million pesos ay lalaan para sa road transport habang ang 200 million pesos naman ay lalaan sa maritime transport. Inaasahang nasa 1,000 operators, 50,000 PUV units at 15 million na mga commuter ang makikinabang sa programa. Coordinated Interagency Strategy, pinabubuo sa pamahalaan para maprotektahan ang hanapbuhay ng mga Pilipino. Yan naman po ang balitang hatid sa atin ni Conde Bata. Conde. Hinikayat ni Senator Sherwin Gatchalian ang pamahalaan na magpatupad na agad ng Coordinated Interagency Strategy para maprotektahan ang hanapbuhay ng mga Pilipino na nahaharap ngayon sa krisis. Ayon kay Gatchalian, bahagi ito ng short-term proposals na binuo ng Protect Ad Hoc Committee na layong mapangalagaan ng trabaho at makapagbigay ng suporta sa mga maliliit na negosyo. Ipinunto ng senador na ang mataas na presyo ng produktong petrolyo ay maaaring mag-trigger sa maraming layoffs at freeze hiring, lalo na sa mga sektor ng transportasyon, enerhiya at delivery. Inirekomenda ng Ad Hoc Committee na maglaan ng concessional credit para sa mga MSMEs at pansamantalang tulong sa operasyon ng mga sektor na lubos na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Tinukoy din ng mambabatas na maaaring gamitin ng gobyerno ang 1.965 billion pesos na hindi pa nagagastos na pondo ng DTI para sa mga programa sa mga MSME sa ilalim ng 2026 budget at ang 2025 continuing appropriations para sa mga programang pangsuporta sa MSMEs. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak! 774 Balita Ngayon. Nabigong humantong sa isang kasunduan ng pag-uusap ng Estados Unidos at Iran sa Pakistan. Ayon kay US Vice President J.D. Vance, inilatag na ng negotiating team ng Amerika ang kanilang final invest offer, ngunit pinili ng Iran na huwag tanggapin ang kanilang mga kondisyon, kabilang na ang hindi pagbuo ng nuclear weapons. Gayunman, sinabi ni Vance na binibigyan pa nila ng pagkakataon ng Iran na ikonsidera ang kanilang alok na kasunduan. Sa kabilang banda, iniulat naman ng Tasnim, ang semi-official news agency ng Iran, na ang labis na demandang US ang naging hadlang sa kasunduan. Ang pag-uusap sa Islamabad ng kauna-unahang direktang pagpupulong sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa loob ng mahigit isang dekada at ang pinakamataas na antas ng talakayan mula pa noong 1979 Islamic Revolution. Ang magiging resulta nito ay maaaring magtakda ng kapalaran ng 2 linggong tigil putukan at ng muling pagbubukas ng Strait of Hormuz na dinadaanan ng mahigit o humigit kumulang 20% global energy supplies na isinara ng Iran mula nang magsimula ang digmaan. PNP pabor sa mas maigpit na regulasyon sa social media. Angel Garcia sa balita. Suportado ng Philippine National Police ang ginagawang hakbang ng pamahalaan na magkaroon ng mas mahigpit na regulasyon sa social media laban sa disinformation at fake news. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., lumalabas na hindi sapat ang kasalukuyang mga regulasyon
sa social media tulad ng Facebook dahil patuloy pa din ang pagkalat ng fake news kabilang ang maling impormasyon patungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ani Nartates, maraming content creators ang sinasadyang gumawa at magpakalat ng mali impormasyon at ipinapalabas itong lehitimong balita. At kapag naman ito ay kinumpronta, ang laging depensa ay ang freedom of expression. Kamakailan lamang sinulatan ng Presidential Communications Office at ng Department of Information and Communications Technology ang Meta platform ang nagmamay-ari ng Facebook na gumawa ng mga hakbang upang labanan ng fake news sa bansa. Binigyan ng dalawang ahensyang Meta ng 48 oras na kumpirmahin ang pagkakatanggap ng liham at magsagawa ng hakbang sa loob ng 7 araw. Naninindigan naman si Nartates sa gagawin ng pambansang pulisya ang mandato nito na i-monitor at magsagawa ng mga operasyon upang maging ligtas ang cyberspace sa mga netizens. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala po naman, pumalag ang Malacanang Press Corps o MPC sa aligasyong ang mga reporter na kanilang miyembro ay nagpapagamit sa Malacanang o nagpapabayad para pagtakban ang totoong estado ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa statement na nilabas ng MPC, ginit nitong ang mga balitang kanilang inilalabas ay may malinaw na basihan at nakalap sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga taong may kinalaman sa issue o kaya ay kanila mismong nasaksihan. Iginiit din ng grupo na bawat impormasyong nasasagap ng kanilang mga kasapi ay dumadaan muna sa masusing verifikasyon bago ibahagi sa publiko. Mariinding kinundina ng MPC ang anilay garapal na pagtatangkang sirain ang kredibilidad ng mga mamamahayag at iligaw ang publiko para isulong ang interes ng ilan. Binigyan din ng grupo na patuloy silang papanig sa katotohanan at itindig para sa interes ng bayan kahit sino pang lider ang maupo sa Malacanang. Hinimok naman ng MPC ang publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong nakikita sa social media. Inilabas ng MPC ang kanilang pahayag kasunod ng pagkalat sa social media ng mga hindi beripikadong aligasyon tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Meta naman, posibleng kasuhan kung mapipigilan o kung hindi mapipigilan ang pagkalat ng fake news. Ayon po yan sa DICT at PCO. Ang report magmumula kay Chanel Salazar. Chanel, please come in. Nagbabala ang Presidential Communications Office at Department of Information and Communications Technology na maaaring kasuhan ang kumpanyang Meta kapag hindi nito napigilan ang pagkalat ng fake news sa mga platform tulad ng Facebook. Sa liham ng dalawang ahensya, inaatasan ng Meta na agad higpitan ang pagbabantay sa maling impormasyon na nagdudulot ng panik at kaguluhan. May 48 oras ang kumpanya para kumpirmahin ang liham at 7 araw para maglatag ng konkretong plano. Ayon sa DICT at PCO, kung kulang ang aksyon, maaari itong humarap sa legal at regulatory measures sa pakikipag-ugnayan sa DOJ at iba pang ahensya. Binigyan diin ng pamahalaan na mas lumalala ang epekto ng fake news sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis at bilihin. Kabilang sa mga tinututukan, ang peking balita sa kalusugan ng Pangulo, maling impormasyon sa presyo ng langis at supply at panlilinlang sa bangko at ekonomiya. Paalala ng pamahalaan, ang ganitong gawain ay maaaring lumabag sa cybercrime law at iba pang umiiral na batas. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6:44 ng umaga. Kami pa rin po yung tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sinuspindi muna ng Manila Police District o MPD at Quezon City Police District o QCPD ang pagpapatupad ng mga multa at parusa sa ilalim ng Safer Cities Initiative. Ito ay sa gitna ng mga puna na ang naturang hakbang ay anti-poor, kabilang na ang panguhuli sa mga residente na walang tamit pang itaas sa pampublikong lugar. Ayon kay MPD spokesperson Police Major Philip Ines, sa ngayon magfo-focus muna sila sa information dissemination at public awareness ng mga ordinansa. Kaugnay nito,
inatasan ng lahat ng operating units at mga tauhan na bahagi ng Oplan Galugad at iba pang anti-criminality operations na umiwas muna sa pagpapataw ng parusa. Sa halip na magbigay ng multa o iba pang kapurusahan, inatasan ng mga otoridad na magbigay na lamang ng babala at magsagawa ng information drive hinggil sa tamang asal at pagsunod sa pamantayan ng komunidad. Sa panig naman ng QCPD, inatasan din ng lahat ng istasyon ng pulisya na paigtingin ang information campaign, pakipag-ugnayan sa komunidad at pag-ibigay ng paalala sa publiko upang mas maunawaan ng mga umiiral na batas. Layo ng hakbang na mapanatili ang kaayusan habang isinusulong ang patas, makatao at mas sensitibong pagpapatupad ng mga ordinansa. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 59 pesos and 50 centavos. Nasa 69 pesos and 64 cents naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 79 pesos and 96 cents. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 86 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 37 centavos. Lotto results. Lotto results. Sa atin naman pong Lotto result, update naman po tayo. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi April 12. 2, 21, 42, 34, 31, at 8. Kung saan nasa 75 million pesos ang papremyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 49, 29, 7, 26, 43, at 48. Kung saan naabot sa 25 million pesos ang jackpot prize. Wala namang nakapag-uwi ng nasabing mga papremyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Sa ating balitang S&T, Philippines Cups Owl namataan sa Caloocan. Detalye po mula kay Rose May Miranda, RM. Nasa gitna ng Department of Environment and Natural Resources Metropolitan Environmental Office o MEO North ang isang natagpuang Philippines Cups Owl sa isang barangay sa Caloocan City. Batay sa ulat, napansin ng mga residente ang kwago na nagtatago sa loob ng bahay at agad itong iniulat sa mga kinauukulang otoridad. Bilang tugon, agad na nagpadala ang MEO North ng kanilang enforcement unit personnel upang magsagawa ng agarang pagsusuri sa kondisyon ng ibon na pinaniniwalaang nawalay sa pinagmulan itong pugad at napilitang humanap ng masisilungan. Para maiwasan ang posibleng panganib mula sa mga alagang hayop at matinding init ng panahon, agad itong isinailalim sa Wildlife Retrieval Operation at dinala ang ibon sa Wildlife Rescue Center ng Biodiversity Management Bureau kung saan ito sasailalim sa mas masusing pagsusuri, gamutan at pansamantalang pangangalaga bago muling pakawalan sa angkop nitong tirahan. Ang Philippines Cups Owl ay isang endemic species na matatagpuan lamang sa Pilipinas at karaniwang naninirahan sa mga kagubatan, ngunit patuloy itong naharap sa mga banta tulad ng pagkawala ng tirahan, dulot ng urbanisasyon at epekto ng climate change. Nagbabala naman ng DNR sa publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang panguhuli, pananakit, pagbebenta, pagbili at pag-aalaga ng wildlife nang walang kaukulang pahintulot mula sa ahensya. Pangalaga ng kapaligiran para sa magandang kinabukasan. Ako si Rose May Miranda ng DWWW Shate 4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman po ang lifestyle news, Stefano Gabbana nagbitiw na bilang chairman ng Italian fashion house na Dolce & Gabbana. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Mika. Nagbitiw na si Stefano Gabbana bilang chairman ng Italian fashion house na Dolce & Gabbana na itinatag niya kasama si Domenico Dolce, ngunit magpapatuloy siya sa kanyang creative role sa kumpanya. Ang pagbibitiw ni Gabbana sa pwesto ay epektibo noon pang January 1 at ang kapatid ni Domenico na si Alfonso Dolce ang itinalaga bilang chairman sa huling bahagi ng buwang iyon. Sa isang pahayag, tinawag ng Dolce & Gabbana ang hakbang na ito na isang natural evolution ng estruktura at pamamahala ng organisasyon nito.
Unang iniulat ang balitang ito na nagsasabing si Gabbana ay isinasaalang-alang ang mga opsyon na alisin ang kanyang 40% stake sa 41 taong gulang na fashion house. Nakilala ang brand noong 1990s gamit ang mga cone bra, corset look at perfectly tailored black dresses. Madalas na ginagamit ng mga designer ang Sicilian roots ng Dolce na may mga sexy sheer materials at nettings para sa menswear, kasama ang matingkad na floral at fruit prints at alahas na may oversized cross. Sa paglipas ng mga taon, lumawak ang kanilang industriya sa pabango, mga gamit sa bahay at mga relo bukod sa iba pang mga fashion-adjacent categories. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 74, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating music trivia, ngayon persa po ng una sa UK Singles Chart ang awitin ng mag-amang Frank at Nancy Sinatra. Ano ang kantang ito? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny. Blessed Monday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, April 13, taong 1967, nanguna sa UK Singles Chart ang awiting Something Stupid na mag-amang Frank at Nancy Sinatra. Ang Something Stupid ay sinulat ng folk singer na si Clarence Carson Parks. Una itong nirecord noong 1966 kasama ang kanyang asawa na si Gail Foote bilang ang singing duo na Carson and Gail. Ang version ni na Frank at Nancy Sinatra ay nirelease noong March 1967 sa ilalim ng Reprise Records. Napasama ang Something Stupid sa 1967 studio album ni Frank Sinatra na may titulong The World We Knew. Noong 2001 naman, nagkaroon din ng bersyon ng Something Stupid sina Robbie Williams at ang Hollywood actress na si Nicole Kidman na nag-number 1 din sa loob ng 3 linggo sa UK Singles Chart para sa album ni Williams na Swing When You're Winning. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 74, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, mga estudyante sa China nagre-renta ng smart glasses para mandaya sa exam. Kadali po ng balitang kakaiba, yatid sa atin ni Doc Justin. Good morning, Doc Justin. Good morning, Darlene. Good morning, Albert. Sa lahat natin mga taga-sumaybay. Lunes ngayon. Oo, Lunes ngayon. April 13. Oh, ano naman, back to work na naman, Doc Justin. Baka kasi may mga ano pa yung tawag niyan, syndrome, weekend syndrome. Oo. Totoo naman, medyo mahirap ka namang, alam mo yung pag Monday, ang hirap bumalik doon sa back to work mode dahil galing kang pahinga. Kaya gising na, Doc Justin. Kanina ka pa inaantok dyan, Ay, kasi alam mo, nababahala ang mga otoridad sa China dahil sa pagdami ng mga college student na nagre-renta ng artificial intelligence. Hindi lang yung AI na apps, meron palang smart glasses na AI upang magkapandaya sa exam. Ayon sa mga ulat, nagkakahalaga ang renta ng smart glasses ng 40 hanggang 80 yuan o nasa 350 pesos hanggang 700 kada araw. Mayroon itong built-in camera, audio features at direkta itong konektado sa mga AI tools gaya ng ChatGPT. Dahil dito, kaya ng smart glasses na ito na i-scan ang mga tanong sa exam at ipakita ang mga sagot sa mismong lente ng salamin nang hindi napapansin ng mga nagbabantay na guro. Idinisenyo rin ang mga modernong AI glasses ng manipis upang magmukhang ordinaryong salamin lamang. Bagamat ipinagbabawal na sa mga major exams sa China, gaya ng National College Entrance Exam at Civil Service Exam ang paggamit ng smart glasses, aminado naman ng ilang guro na patuloy pa rin itong ginagamit upang patago or pinagamit ng patago ng mga estudyante sa mga regular na klase. Mababatid na isinama ng gobyerno ng China ang smart glasses sa kanilang National Subsidy Program ngayong taon, kung saan nag-aalok ito ng 15% na diskwento sa presyo ng produkto. Ay, mga estudyante, yung pandaraya na yan, hindi teacher yung lugi. Oo. Kayo. Yung kayo teacher,
yung mga guro, Darlene, binabayaran yan para magturo. Correct. Kung wala kayong natutunan, kasalanan nyo na yun. Kayo yung lugi, di ba? Totoo. Hindi naman yung teacher. Yung teacher, sige. nagturo yan, susweldo yan ginawa sa niya pagtuturo trabaho nila. Pero kayo, kung may natutunan kayo o wala, kasalanan nyo na yan, Totoo di ba? yun, dahil pagdating sa next level mo, kung graduate ka at nandun ka na sa aktual, Correct. na kakailanganin mo yung natutunan mo, ano ka ngayon, back to you. Correct, no? Alright, sige, back to you rin, Darlene and Albert. Ako si Don Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para po sa ating balitang kakaiba. At bago po tayo magtapos sa ating balitaan, narito po muna ang ating topic ngayong araw po ng Lunes para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Pabor ba kayo sa joint oil and gas exploration sa pagitan ng Pilipinas at China at bakit? Ulitin ko po, pabor ba kayo sa joint oil and gas exploration sa pagitan ng Pilipinas at China at bakit? Para po sa inyong mga opinyon, ang ating pong text line 0929-321-8738 at maaari din po kayo mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating pong YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, April 13, 2026. Kami pong yung tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antibo. Napasa nyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.